Excellent para sa ating daily na pag-aaral ng Gospel. And today is Sunday. Ayan, so tayo po ay nakistay muna sa bahay ng ating isang churchmate at kaibigan para tayo po ay makapagpahinga dahil alam niyo naman itong recently na bumagyo dito sa Hong Kong ay talagang sobrang naging abala po tayo. But anyway, magpapatuloy pa rin ang ating paggagawa ng devotion and nawa ay lagi po natin kayong kasama para sa lahat ng mga magsisimba dahil wala po munang service ngayon. Through Zoom po muna ang ating service. So, okay lang po yan. Mamalaga po ay na-celebrate po natin ang ating gawain. So, bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw, buhay at hininga at kalakasan na ipinagkakalob niyo sa aming Panginoon. Tunay na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa inyo, Panginoon, and apart from you, Lord God, we can't do nothing. Salamat po sa provision, promotion, protection, Panginoon, at pagpaprovide sa lahat ng aming mga pangangailangan in times of our needs, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin na aming gagawing pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, na kayo ang siyang mataas at mapapurihan sa gagawin namin ito, Panginoon, and the glory belongs to you, Lord God. We humble down before you, Panginoon, at gamitin niyo lamang po kami bilang mouthpiece at instrumento ng pagpapahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon. Habang buhay po at walang sawa kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa salvation, Panginoon, na ipinagkaloob niya upang kami ay maligtas sa aming kasalanan. Ngayon din ang banal na Espiritu o Holy Spirit na siyang lumulukob sa aming Panginoon upang ang lahat ng aming gagawin, sasalitain, iisipin at mararamdaman, Panginoon, ay laging nakaangkla at according to your will, Panginoon. Idalangin din namin, Panginoon, sa lahat ng makakapanood, makakabasa o makakapakinig nito, Panginoon, ay magkaroon ng rema, Panginoon, na ito ay mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Kayo ang siyang kumilos, kayo ang siyang manaig, Panginoon, at we destroy and rebuke all the works of evil, Panginoon, na nais maging hadlang, Panginoon, sa pagpapahayag na inyong ebanghelyo. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 23:7. Ayan. Sabi dito, at nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem na mga araw na iyon. Message na pag-alaman nga daw ni Pilato na si Jesus ay sakop ni Haring Herodes at pinadala niya ito kay Herodes. Noong mga oras daw na iyon ay nasa Jerusalem si Herodes. Application. Malalaman kung taga saan tayo base sa kung saan tayo pinanganak o lumaki. Dahil gaya dito na nalamang si Herodes pala ang may sakop kay Jesus kaya ipinadala ni Pilato ang Panginoon sa kanya. Malalaman na tayo ay Pilipino kapag nagsalita. Ngunit may iba din na dahil lumaki sa ibang bansa ay nakukuha at kaya nilang magsalita ng wika doon. Pero kung gaya sa kaso ng Panginoong Yesus na parang ipinapasa-pasa para sa kung ano ang magiging hatol sa kanya. At kung ang kapwa din natin Pilipino na OFW o ng ibang bansa, kapag may kinakaharap na kaso ay nakikipag-ugnayan ang bansang iyon sa ating embahada. Pero nasa bansang iyon ang final decision kung ano ang magiging hatol. Kaya hanggat maaari ay magpakabuti tayo kahit saang lugar o bansa man tayo naroroon. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Dahil kay Pilate or kay Poncio Pilate or Pilato, unang dinala ang ating Panginoong Yesus upang malaman kung ano ba ang magiging judgment dito, di ba? Kumbaga parang sa hukuman, si Pilato ang ginawa nilang parang judge na magdidesisyon kung ano yung pwedeng maging hatol sa ating Panginoong Yesus. Pero, nun nga, na napag-alaman or naman nagtanong-tanong sigurado si Pilato kung totoo nga or binerify niya kung talagang taga-Galilee or taga-Galilea ang ating Panginoong Yesus, which is nang malaman at mapatunayan niya na taga-Galilea nga ito at sakop ito
ni Haring Herodes ay ipinapadala niya ito kay Herodes. Nang sa gayon ay si Herodes ang magdesisyon para sa ating Panginoong Yesus kung anong magiging hatol dito, di ba? And as an example, nilagay natin dito na ang ating mga kapwa OFW or mga nang ibang bansa, di ba? Ang sabi nga, what is your citizenship? 'Di ba? Ang tayo, we were called as Filipino dahil yun yung nakalagay sa ating birth certificate, 'di ba? And may iba na nagkakaroon ng mga mixed breed dahil halimbawa, sila ay half American, half Filipino, may iba naman tatlo ang kanilang citizenship. Meron silang American, may Filipino, may Mexican, Spanish, Chinese, or anything, 'di ba? So, merong ganon na multi citizenship yung meron sila, 'di ba? But in any way, kung saang lugar o bansa ka man na napunta or ano man ang yung mixed breed kumbaga, ang pinaka-importante diyan, sabi nga tayo ay citizen of heaven. Ayan. So, tayo bilang mga nakipag-isa sa ating Panginoon, we are called citizen of heaven. Na kumbaga, yung pag-i-stay natin dito sa mundo is pansamantala lamang. Ang ating permanent na residency ay sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya hanggat maaari, nawa ang ating mga ginagawa, ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa, ang ating mga action is dapat ay nakalulugod lagi sa ating Panginoon, di ba? And syempre, sabi nga dahil ang sa gospel or ang two commandments lamang na iniwan sa atin ng ating Panginoong Isus ay love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our mind, and love our neighbor or ang ating kapwa as we love ourselves, diba? So, hanggat maaari, huwag tayong gagawa ng mga labag sa batas na maaaring maging dahilan para tayo ay makulong o maparusahan, diba? Kasi, sabi nga, kapag pagkakamali or kasalanan ng isa, usually madadamay ang buong kapuluan or buong lugar. Pag halimbawa, may Pilipino na nakapatay, halimbawa, sa ibang bansa, di ba? Kami na lang dito, mga OFW, diba? Dito sa Hong Kong, sa Middle East, di ba? Which is, alam naman natin na sa mga parte ng Middle East, ang nagiging parusa kapag ikaw ay nakapatay, ay same din. Kumbaga, mata sa mata, ngipin sa ngipin, yun yung magiging parusa sa iyo, diba? Which is, yun, dito nga, ang nangyari is pinagpasapasahan nila yung magiging decision making para sa ating Panginoong Yesus kung ano ba yung tama o dapat na maging decision sa Kanya. Pero, dahil alam naman at expected na ng ating Panginoong Yesus na ganun yung posibleng mangyari sa Kanya, ay nag-intay lamang siya kung ano talaga yung magiging final decision sa kanya ng mga nasa itaas or nasa katungkulan or nasa pwesto, di ba? And yun, ang lagi lang natin ipinapayo sa bawat kapwa natin na mga Pilipino, ayan, dahil kapag nagkasala o nakagawa ng hindi maganda isang Pilipino, lalo ngayon that social media or technology are so very high-tech, kayang-kaya kang sirain, kayang-kaya kang i-total damage ng social media, 'di ba? Dahil napakalakas ng impluwensya nito. Kaya hangga't maaari, ayan, aking ipinapayo o sinasadya sa bawat isa na ang gawin natin sa social media natin hangga't maaari ay it will be an instrument of God para ma-evangelize ang mga tao, to spread the gospel of God, to spread the salvation of the Lord Jesus Christ, and yung mga good traits or good character ay ating maipakita or ma-set as example para sa ating kapwa. Nang sa gayon, kapag ginaya or na-impluwensyahan sila, we should be a good influence to all the people that we encounter in our life. Kasi we might never know, di ba? Yung kagaya tayo sa pag-sharing natin na ganito ng gospel, minsan iisipin siguro na iba na ano ba naman yung pinagsasabi nito, ano ba yung pinaggagawa nito, di ba? But because that is our commitment to the Lord, walang makakapigil sa atin
to spread the gospel of the Lord, diba? Yun nga yung ginawa ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus, diba? Talagang they want all the people to be saved, to get baptized, and to do the great commission that go therefore and make disciple of all nations. Sabi nga, one soul at a time, hindi tayo kailangang sobrang magmadali na kailangan buong mundo, buong lugar na yung ma-evangelize mo or masakop, 'di ba? Kahit isang simpleng tao, isang tao na talagang nagpo-focus ka to take care in all aspect of his or her life is isang malaking bagay na yun sa Panginoon kapag once na siya talaga ay naging total committed to the Lord and serving the Lord, diba? Who knows, malay mo, yung mga na-evangelize mo ng mga tao ay soon to be, they will become pastors, much more eager na workers are servant of God, diba? So, we might never know dahil ang Diyos ay maaaring kumilos sa iba't ibang mga pamamaraan. So, hanggang dyan lamang po ang ating share ng devotion video at nawa po ay may natutunan kayo. Let us all end up into closing prayer. So, let us pray. Amen ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat po sa inyong mayamang mga salita na aming natutunan ngayon, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na laging ang magagawa namin ay tanging nakalulugod sa inyo, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay hindi masira ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, people will be amazed that this Christian, this believer of Christ, ay nagpapakita ng mga katangian na katulad ng sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. May we shine bright, Panginoon, just like your Son, Jesus Christ, Panginoon, that we might be Christ-likeness people, Panginoon. At dalangin po namin na ang lahat ng mga taong dumadanas ng mga pinansyal na problema sa trabaho, sa negosyo, mga utang man ito o may mga nanloko sa kanila pagdating sa pinansyal, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon, at ire-restore ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga losses ng bawat tao, Panginoon, in million times and hundredfolds, Panginoon. At basta patuloy lamang po kami na magtitiwala sa inyo, Panginoon, sapagkat sa inyo, Panginoon, ay walang imposible, Panginoon. Kaya hindi, Lord God, we pray para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Pinagaling niya na kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga kamalian at karumihan, Panginoon. At anumang physical, emotional, spiritual, Panginoon, at anumang aspeto ng mga sakit, Panginoon, ito man ay malala o hindi, Panginoon, that we know that by your healing, Panginoon, kayang-kaya kaming pagalingin ng inyong mapagpagaling na kapangyarihan, Panginoon. And kung ang magiging kagalingan po, Panginoon, ay eternal rest, Panginoon, na kung saan kailangang lumisan ng mga kakilala namin o mahal sa buhay dito sa mundo, Panginoon, that you will comfort each and every one of us, Panginoon, and we know that it is our gain, Panginoon, dahil makakasama na namin o nila kayo, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon, na nakalaya na sila, Panginoon, sa panglupang katawan, na nagkakasakit at nahihirapan, Panginoon, dahil sa inyong kaharian, Panginoon. All your good promises, Panginoon, ay makakamit na ng bawat isa. Kaya din po, Panginoon, we pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, workers, Panginoon, kahit mga ordinaryong member ng mga churches of Body of Christ, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, to be more bold and eager, Panginoon, na maipahayag ang inyong ebanghelyo at mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo. You are the one who will provide, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan nila at ng aming mga pamilya, Panginoon, upang makapagpatuloy na humayo, Panginoon, at magawa ang inyong Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na anuman ang gawa ng korupsyon at kaaway, Panginoon, na naisirain at naispadumihin at pagkaguluguluhin ang mga tao at mamamayan, Panginoon, na hindi ito mananaig, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magkakaisa, and you will raise up and iluluklok ninyo, Panginoon, ang mga mamamahala sa aming bayan, Panginoon, upang ito ay tuluyang umunlad, Panginoon,
at mag-shine as a Christian nation, Panginoon. We pray, Lord God, na magtulong-tulungan at magkaisa ang bawat isa, Panginoon, and ang mga magiging mga bagong leader, Panginoon, ay lubos na may pagkatakot sa inyo, Panginoon, at magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, mga discipleship program, Panginoon, at lahat ng mga gawain na para mas marami, Panginoon, at halos lahat ng mga tao, Panginoon, ay maging followers ninyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang bansang ito na Hong Kong na aming pinagtatrabahuhan, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming mga amo, kayo ang siyang ingat sa kanila, sa lahat ng mga gagawin nila, Panginoon, sa kanilang trabaho, ang kanilang kalusugan, Panginoon. And thank you, Lord God, that they are the one who provide, Panginoon, para may sweldo kami na maipapadala sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. At ang harmonious na relationship o pagsasama, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay lagi niyo pong igawad o ibigay, Panginoon. Gayun din po, Lord God, we pray for your chosen nation, Israel, Panginoon. Dahil sabi niyo nga, ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. We pray, Lord God, na ang mga Hudyo, Panginoon, ay magiging mga followers, Panginoon, ng inyong believers, Panginoon, ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, and they will accept our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, Panginoon. That every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is our Lord, Panginoon. At gayon man po, Panginoon, ang kapayapaan, pagkakaisa, peace in every nation, Panginoon. There will be no war, Panginoon. At ano pa man po, Panginoon, na mga balaking o naisipagawa ng mga churches, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, na ma-outreach hanggang sa mga planeta na hindi pa naaabot ng lahat ng mga tao, Panginoon, ay magkakaroon ng salvation, Panginoon, magkakaroon ng restoration at pagkilala sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon ay ang muling pagbabalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, ay ang pagkuha sa mga pinabanal at makakasama namin kayo sa inyong kaharian. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat and God bless.